Tayo mag-aaral na ng salita ng Diyos. Buksan natin po ang Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Guys. Nasabi po diyan, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Pagpalain naman ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po muna ay pumikit, ay tumuko, at tayo po ay manalangin. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay tunay na natutuwa sa amin pong ginagawa sa mga sandaling ito. Ito ay isang gawa na sa huling araw nga po ng taong 2014 ay makabuluhan at masasabi namin isang gawang hindi namin pinanghihinayangan na kami po ay nasumpungan nyo sa inyong bahay upang patuloy na kinalanin ang halaga ninyo sa amin pong mga buhay. Kami po ay mga tao na niliwanagan po ninyo, binigyan nyo ng unawa na kami po ay mga moral beings, Panginoon, mga intelligent beings, kami po ay mga nilikha ninyo. Kami ang inyong masterpiece na amin pong na-enjoy ang biyaya po nyo bilang kayo ang aming creator na matapos ang pagbagsak ay kami inyong sinagip, kami inyong binigyan ng second chance at yun nga po ay tumatanaw ng patuloy na utang na loob sa inyong Panginoon at patuloy na nagmamakaawa na i-extend pa ang aming pong mga buhay ng marami pang taon. Pagpalaan niyo po ang pag-aaral, ang inyong lingkod na gagamitin, extend karunungan po Panginoon, ang pagkaunawa at kaseryoson sa bawat isa, magligtas kayo Panginoon sa mga kinaukulan at patuloy na humamon sa bawat kapatiran. Pagpalaan niyo po mga bata, tagapagtulong sa labas. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo mo po. Okay. Bakit nalalagis pagka-nag-test? Ba't nawawala yung nanakaw mo pag nag-test? Parang ang prayer ay hindi ginagana. Ba't walang sound na lang? Okay, ang ating pong pag-aaralan ay huli pong nabuo ang topic bago po yung mga main points. Ano po? Ang ating pong topic ay Paul's Life Principle. Ano po? Yung prinsipyo sa buhay ni Pablo. Alam natin si Pablo ay isang mananampalataya. Ano po? Sabi sa verse 13 sa unang bahagi, brethren. Ano po? Alam natin na ang ibig sabihin diyan ng brethren ay mga kapatid, na ang ibig sabihin po ay magkakapatid sa Panginoon, sa pananampalataya. Alam natin, wala tayong duda na si Apostol Pablo ay isang mananampalataya, isang anak ng Diyos. Siya po, in fact, ang natatanging apostol na nag-discuss ng maraming bagay, mga katotohanan patungkol po sa larangan ng pananampalataya, larangan ng doktrina ng pananampalataya. Kaya po siya walang duda na siya isang tagalangit, siya ay anak ng Diyos, at siya po ay sumulat sa mga kapatiran tungkol sa kanya pong prinsipyo sa buhay, yung kanyang pamantayan sa buhay. Sabi niya, brethren, I count not myself to have apprehended. Na para sa kanya, mga kapatid, ay wala siyang sabihin natin contentment sa anumang kanyang nagawa na sa Panginoon. Ang pinag-uusapan kasi diyan, yung word na to have apprehended, alam natin na ito po ay isa sa mga pahuling sulat niya ni Pablo. Ibig sabihin dito, marami na siyang mga accomplishments. Marami na po siyang mga nagawa na paglilingkod sa Panginoon. And yet, sabi niya, hindi pa niya itinuturing na siya ay kumbaga yung gaya ng kanyang hamon kay Timothy na study to show thyself approved unto God. Patuloy pa rin niya itong binabaka at patuloy pa rin niya itong pinupursige. So ang unang life principle ni Paul bilang isang brethren ay ating pong pag-aaralan. Ang una po, para kay Paul, hindi niya binibilang ang kanyang mga nagawa o accomplishment sa Panginoon. Yan ang kanyang unang prinsipyo. First point, count not what you have done or accomplished for the Lord. Positive po ang pinag-uusapan niya,
Sabi niya, brethren, I count not myself to have apprehended. Tingnan niyo mga kapatid, kung atin pong ikukumpara ang ating mga sarili kay Apostol Pablo, hindi po, wala tayong sa kalingkingan. Matindi po ang kanyang mga karanasan at mga nagawa. Ang dami niyang churches na natayo. Di ba? Ang dami niyang mga nawin sa Panginoon. Ano? Ang dami rin niyang mga pagsubok, ang dami niyang mga hirap na dinanas. Iba't ibang lahat na yata ay naranasan niya. Hirap at ginhawa, pagtitiis sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, sagana siya, maging sa ikamamatay, sagana siya, maging sa pagbabanta ng mga bulaang kapatid. Marami siyang naranasan na kung ating ikukumpara yung ating karanasan ngayon, wala pa sa kalingkingan. In fact, meron tayong isang kapatid dito na bago natin ito nasumpungan, si Brother Miloy ay yan po ay nanggagawaan na doon sa mga mangyan. Ay talaga ako'y hanga po. Hindi sa tinataas ko siya, kundi tinataas ko ang biyaya ng Diyos na nasa kanya. Ano po? Na talagang kakaiba po itong mga espiritu ng mga taong ito. Na sila ay ito naglilingkod ng walang kapalit. Ano? And yet, makikita niyo po yung kapakumbabaan, makikita niyo po yung pagiging positibo pa rin. Ano? At kahit na nagkaroon siya ng pastor na sister yata talaga, at talagang matindi po ang kanya naging problema doon sa kanyang naging pastor, ay siya po ay positive. At para sa kanya ay patuloy niyang nag-aaral ng Bible. At pumasok nga po siya dito sa atin sa Bible School. At siya po ay nagpapakaigi pa dahil para sa kanya yung kanyang nagawa ay hindi pa rin masasabing enough. So ito mga kapatid ang prinsipyo. 2014, yung araw ngayon, marami sa atin ay ilang taon na bilang mananampalataya. Meron na tayong mga nagagawa sa Panginoon. Siguro ay may masasabi po nga sa mga projects, may nagtutulong tayo. Ano ho? So ang iba sa atin may bunga ng kaluluwa. Ano ho? Ang iba siguro ay wala pa rin. Hindi na nakakalungkot doon. Ano ho? So, kung ano man yung ating na-accomplish, punta na lang tayo dito halimbawa sa ating pong proyekto. Katulad niyan, ano ho? Ang sabi, 430 plus. Po. Yung iba siguro nakatapos na. Marami nakatapos na. So, wag mong ibilang yun. Ako yung point, wag mong ituring na, ay ako may nakapagbigay na. Hindi gano'n. Hanggat hindi pa nabubuo, hanggat hindi pa natatapos yung ating proyekto, walang ibang aasahan ang Diyos na babalikat ng kanyang gawain, kundi tayo rin dito. So, ang prinsipyo niya sa buhay, hindi niya binibilang ang kanyang nagawa na. Alam niyo, masamang practice po sa bahay natin, yung mga anak natin na pag nakagawa ng isa, ay tama na. Right? Sa bahay natin, ang pangit ng ganyang klase ng practice na binibilang yung nakagawa, ay ako na lang lagi, ay si ano naman, si kuya naman, si ate naman, o siya naman. Ang pangit na pag-uugali nun. Parang legalistic ako. Sa makagawa na siya, at least nakagawa na siya. Tapos yung pababayaan niya, kahit kita niyang kalat dyan, hindi naman siya naka-schedule. Ay kita niyang kalat. Nakapaglinis na siya, nung kaninang mga naunang oras, ay may kalat na naman, nakapaglinis na ako. So, binibilang yung kanyang nagawa. Ang pangit ng ganun. Yun ay pag-uugaling walang, kumbaga sa anak, kahit may edad na, yun po ay kalagayan ng walang bait. Anong yan? Yung walang bait sa sarili. Yung mga walang pagkukusa, basta nakagawa ng isang beses, laging yun ang kanya ikakapitalize, ako yung nakagawa na. At minsan meron pa mang ganyan eh. Apa, hindi pa ako schedule ngayon. Ako'y mamaya pa. Oy, nakikinig ba kaya? Alam niyo, napakasagwat, napakapangit na ganung pag-uugali. Nang nagsasabing siya ay okay, spiritual, siya ay mananampalataya, siya ay may mga kinasalihan mga activities sa church, pagkatapos ganoon sa bahay. Ang pangit nun. Hindi iyan pwedeng ipagmalaking anak. Nakikinig ba kayo? Especially mga young people, ang pangit ng ganito, no? Lahat ba ng mga young people dito, mga anak dito, ay hindi ganyan ang pag-ugali, yung binibilang yung kanyang nagawa. Tapos hindi mo na mautusan kasi meron na siyang hindi nadatos, ako ay nakapaghugas na ng pinggan. Pinagmamalaki pa yun. Hindi. Sino ka asahan? Ay, kung magkabauyan tayo, kaya ikaw ay nabuhay dahil
Meron ka magulang, hanggang ngayon ikaw ay pinakakain. Ay kung magkabayo yang kaya. At minsan nga, meron pang magulang na nangungutang sa anak. Ang bagat ng ganun. Ano? Dapat walang magulang na nangungutang sa anak. Ang ibig sabihin, ang magulang binibigyan sadya. Ako rin naman. Ang anak ko ayaw kong mangungutang sa akin. Masakit para sa akin na ang anak ay mangungutang. Parang ako'y napakadamot ko, napakasama ko. Humingi. At alam nyo, siguro doon yung paghihingi kayo, okay kayo. Kaya maganda talaga sa pamilya yung merong bait ang bawat isa. Amen? Right? Sa church, dapat ganun din tayo mga kapatid. Alam naman natin ang prinsipyo ng Bible eh. Ay ano, di ba? Sa isang halimbawa, ang prinsipyo, it is more blessed to give than to receive. Eh, nakapagbigay na ako eh. Ano kaya blessed ka? Magbibigay ka pa ulit. Para naman sa gawain ng Panginoon. Hindi naman sayang yan. Pag-iipon ng kayamanan sa langit yan, di ba, mga kapatid? At yan ang sukatan ng Diyos para ikaw ay lalo niyang pag-tiwalaan. Hindi tayo nagbibigay dahil sa pangangailangan. Kundi dahil hindi kalagayan ng puso. Pag nakita ng Diyos na ang puso mo talaga ay talaga ikay maging kabahagi sa tagumpay ng mga gawain ng Panginoon, hindi mo binibilang yung iyong mga naibigay na. Ay, ang ganda ng gawain. Amen ba mga batad? Huwag kayong magpasalamat na kayo ay nakatapos na, in a sense na parang wala na kayong responsibilidad o tapos na kayo o sila naman. Nakuha niyo point? Magpasalamat kayo dahil may chance pa kayo. Dahil hindi pa kayo kinukuha ni Lord. Amen? So, pag ganyan ang prinsipyo, ang ganda ng prinsipyo ni Paul, pambihira. Ang dami niya maitatag ng mga churches. Isa siya sa pinakamaraming naitatag na church sa mga apostles. At isa sa pinakamahirap ang naging karanasan sa buhay paglilingkod sa Panginoon. Itong si Apostol Pablo. And yet, ang sabi niya, mga kapatid, hindi ko pa inaaring ginagawa. Sa anumang bagay ng ating gawain sa buhay, maging prinsipyo natin, huwag nating bibilangin ang ating nagawa na sa Panginoon. Nakikinig ba kayo mga kapatid? So, iwanan po natin ang 2014 kung ganyan ang ating katwiran, prinsipyo, katwiran, iwanan na po natin yan. Sa halip, ipagpasalamat natin sa Diyos na habang tayo ay hindi pa kinukuha ng Panginoon. Ang nakaraan ay nakaraan na. Amen? Yun ay sarado na. Huwag mong i-count yun dahil yun may katapat ng reward. Dahil po pwedeng maging abo yun pag yun ay kinount mo. Ako yung point, sayang, kung gumawa ka na nakaraan, tama nga ang motibo mo, pero paglipas ng ilang araw, kinakount mo at iyong sinasabi sa Panginoon, ikinakatwiro mo sa Panginoon, ikinakatwiro mo sa sarili mo, ikinakatwiro mo sa bawat isa, sa isip mo, ay kayo naman, ako naman ay nakapag-share na, ako naman nakatulong na, ako naman nakabahagi na, ay kayo naman. Magiging abo. Yung ginawa, tinanggap mo na sa iyo, ganti. Huwag yung papayagan. Kaya yun ang prinsipyo ni Pablo. Tingnan po, sundo natin ang pagkakasabi niya. But this one thing I do, forgetting those things which are behind. Itong isang bagay na ginagawa ko, kinakalimutan ko mga bagay na nasa likuran, mga nasa nakaraan. So, ang unang context dyan, yung apprehended, yung kanyang mga nagawa na sa Panginoon. Yung positive, yung accomplishment niya, hindi niya ito kinakount, hindi ito binibilang. Eh, pag ang pag-uusapan, yung gusto natin blessing sa Panginoon, eh, gusto natin walang tigil. Amen? Ang gusto natin, eh, pagka nga nadidiloy, nagtatampo o nagtatanong o nanghihina. Eh, dapat ay yung prinsipyo ng Bible, sinusunod natin. Ano? Alam nyo kung bakit kailangan ito ang maging prinsipyo natin, prinsipyo ni Pablo sa kanyang Kristiyanong pamumuhay. Kasi kung ating i-count yung na ating na-accomplish na, masasatisfied na tayo. So magiging member tayo ng samahang SSS, Save, Seeding, Satisfied.
Satisfied ka na. Alam niyo mga kapatid, hindi tayo dapat nasasatisfied sa mga accomplishment natin sa Panginoon. Dapat natin itong ikagalak. Dapat natin itong ikatuwa. Dahil nagkakaroon ng tinatawag na worth. Nagkakaroon ng saysay at value ang iyong buhay dahil ikaw ay nagiging kabahagi. At naging kabahagi sa kanyang gawain. Huwag mo na yung bibilangin. Huwag mo nang ulitin yun. Maliwanag ba mga kapatid? So, ituring mo na parang wala ka bang nagagawa sa Panginoon. Halos ayun ang idea ni Pablo Ituring mo na nakaraan na yun, ang Diyos ay naluwalhati na doon, ayaw kong masira pa yun, at meron yung katapat na reward. Nakaraan na yun. Huwag mo na yung account. Hanggang nabubuhay ka, ikaw ay binibigyan pa ng dinadagdagan pa ng Diyos. Gusto niya madagdagan yung iyong mga accomplishment. Yan ang spiritual na katwiran o definition ng Kristiyanong paglilingkod. Iba po talaga sa Kristiyanong paglilingkod ang prinsipyo. Walang kalubihan. Walang kalubihan. Isa pa na pangit, pagka kinount natin yung ating nagawa na sa Panginoon, it will cause us to become somebody. Sasabihin mo, alam mo kung bakit merong mga dumadalo, hindi ko alam kung talagang safe o hindi. Na minsan, nag-o-offer sila ng malalaking tulong. Kung natatandaan nyo mga kapatid na merong naabot dito, at tayo pa, talagang isa tayo, pasampu tayong lilipatan. Aba, talagang ang ganda ng lumalabas sa bibig. Talagang kung ang pastor ay medyo mahina-hina, ay talagang matutukso. Ang ganda po ng kanyang mga sinasabi. Isipin nyo, ito ay ibibigay na sa akin. Magiging bahay na namin ito. At yung marapat na lupa dyan, ini-imagine na daw nila yung ating church building doon. Isipin nyo yan. Talagang hindi ko malimutan yung mga text sa akin. Lagi, regular yan. Mamahalin kita, susuportahan kita, aalagaan kita. Talaga. At hindi nawawala sa loob ng isang linggo, 3 beses siya ako nagpapadala ng sari-saring pagkain. Talagang gusto niyang maging somebody. Hindi niya kumaan somebody na ako Galit ang magnanakaw sa kapag magnanakaw. Joke lang. So, siyempre, kung ikaw ay isang pastor na gusto mo ay ang Diyos talaga ang nalulugo, madidiscern mo yung taga-agaw ng kalunatian Diba? Anong gusto niya? Pagbigay ng sasakyan. Diba? Nag-meeting tayo noon. Sabi ko, kinakailangan pag ganyan kalaking project, buong church, hindi tatasahan ko, magkano bibigyan niyo? Ibigay niyo. Pero at least yung mga kapatiran kahit dyan ay maliliit dahil yun lang ang kakayanan, at least kasama sa isang proyekto para glory to God. Hindi glory sa isang individual. Magiging somebody yun matutukso siya maging somebody siya. Kaya mamaya, pagpahuli-huli yan, lagutukan pa, tapos dito pa sa unang nag-pinterest na ako dito. Somebody siya, bakit? Malaking isda At pero kami mga pastor, hindi maatake yung mga malalaking isda. Kasi ang tinitingnan, bakit kung wala yung mga headlight, yung mga ilaw na yan. Kaya pag natisod, wala, madilim kayo. Nanahan ako, ganun talaga, nagkahakutan doon sa pinanggalingan namin. Yung isang matandang mayaman doon, nagbigay ng mga ilaw, nagbigay ng mga malaking salamin. Anong matisod? Hakot ulit, pabalik sa kanila. Pero yun hindi naman sinasadya ng pastor ang kanyang preaching, basta natisod na lang ng mga sensitive Sensitive, somebody sensitive. Tapos yun, nagkasama-sama yung mga rebelde, nagsama-sama sila, at ngayon, isang church na mga rebelde. Ang gano'n, yun, pinapasukan ni kapatid. O pastor din, yung rebelde na mamuda doon. Ngayon po ay napakayaman na. Siya po ay balik-balik na mag-asawa doon sa ibang bansa at napaniwala yung mga Amerikano na siya ay naglilingkod. Hindi ko kaya tawagin, pastor. Alam ko ang background Naging somebody. Duro-duruin yung aming pastor. Talaga, matindi. Kung yung ama nga niya
Yung kanyang murahin, ama yun. Siya ang susunod sa kanya. Ang nagpapasya, hindi yung tatay, hindi yung anak. Kasi siya yung matalino yun. Ano? So, pagka ikaw ay may mga accomplishment, at palaging iyan ay iyong kinakount, matutukso ka. Parang si Satanas, nung makita niya ka ng ganda, husay niya, natukso siya na maging somebody siya. Gusto siya ngayon sumunod sa Panginoon, pumantay sa Panginoon, tulad sa lampasan pa ang Panginoon. Kaya lagi mga kapatid, ang nagawa na, nagawa na. At kung ginawa mo yun sa Panginoon ng tunay, ipagpasalamat mo lang sa Diyos, hindi yun walang kabuluhan. At maaaring maging dahilan yun para ang Diyos. Yun ang dahilan para ibuhos niya ang lalong pagtitiwala sa inyo. Tandaan natin mga kapatid, na naalala ko isang parabola ng Panginoon na yung tungkol doon sa nag-alipin na pag matapos mong ipaghanda ng kanyang kakainin, ikaw pa magpapasalamat doon sa pinaghandaan mo. Naalala niyo yun? Di ba? Kasi sa Kristiyanong paglilingkod, baligtad po sa prinsipyo ng sanlibutan. Ang nagpapasalamat ay yung pinaglingkuran. Sa Bible, ang nagpapasalamat yung naglingkod doon sa pinaglingkuran. Dahil ang paglilingkod ay isang pribilehiyo sa Diyos kung sa Diyos mo ginawa. Kaya wala tayong pipiliin na mga gawain. Basta alam natin, kahit pa yan sa paningin ng iba ay maliit na gawain, pagwawalis lang yan, pagpulot lang yan ng diyan ng mga hindi pinapansin na gawain, pagpulot lang ng mga kalat sa bahay ng Panginoon na nakita yung kalat diyan, ginawa niyo sa Panginoon. Sa Panginoon yun ay precious. Amen. Ipinakita sa ilang pa, hindi yung akala mo, bisita ka palagi, akala mo supervisor ka, akala mo dahil may mga worker naman na nagdidinis, ay hindi mga kapatid. Magiging somebody tayo pagka ganun na ating konsepto ng kaisipan. Once na may nagawa tayo sa Panginoon, ipagpasalamat sa Diyos at huwag po tayong huwag natin bibilangin. Ipagpasalamat sa Panginoon, salamat sa inyong biyaya. Kahit pa paano, meron akong kontribusyon sa gawain. Ako'y partner sa gawain. At hindi ko yun ikakount. No. Anyway, yun po ay naka-charge na sa ating account. Doon, sa langit. Diba sabi niya, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. So, naghulog tayo ng ating pong nagdideposito po tayo sa bangko natin sa langit sa tuwing tayo ay maglilingkod ng nakalulugod sa Kanya. Bawat accomplishment, charge po yun sa aking account. Diba? Yan sinasabi sa Philippians chapter 4, kung matatandaan niyo po doon, yung paglilingkod po doon sa minister, ay yun po ay diretso po sa account noong naglingkod. So, hindi lang po magiging somebody. Magiging short-sighted po tayo. Kasi, hanggang doon ka na lang. Pinagmamalaki mo sa sarili mo, o kinakapir mo sa Panginoon bilang, sabi nga natin kanina, walang bayo. Parang katulad sa bata na pinagmamalaki sa magulang, ay ako nakagawa na. So, parang hanggang doon na lang ikaw. Hindi mo na nakikita po yung sa papagulpa. Ako po mga kapatid, tayo po ay nag-e-expect na tayo po ay sa mga nagawa natin ay tayo i-bless ng Panginoon ng mahabang buhay. Pagtitiwalaan pa tayo. Kung ganun mga kapatid, naniniwala tayo sa prinsipyo na ang bawat nagtatapat, pinagpapala ng Panginoon, ay bakit ititigil yung pagtatapat na dahil lamang sa binibilang mo ngayong nakaraan ang iyong accomplishment. Amen mga kapatid? So dapat kasama tayo sa plano sa hinaharap para isama ng Diyos, idagdag ng Diyos sa buhay natin ang mga taon dahil tayo kasama sa hinaharap sa plano. Hindi tayo short-sighted. Amen? At panghuli po na pangit, magiging stagnant na po ang ating buhay. Bakit? Focus ka na sa iba. Kasi, iiwanan mo na yun. Kasi doon sa area yun, nakagawa ka na mo eh. Nakagawa ka na. So, hanggang doon ka na lang. At minsan, hanggang bibig ka na lang ngayon. Kasi, nakagawa ka na mo. Ikaw ay
lagi ang katulad nan, meron kaming narinig na yung mga tinatawag na stereotype na tuwing magkakaroon ng sharing ay sabi niya, kayo naman kung kami ay mahabang panahon ng yan ang aming ginagawa, naranasan na namin yan. Pero ngayon naman walang ginagawa. Laging kinakatwiran sa mga nagtilikod dahil kayo naman, panahon nyo na yan. At yung panahon namin lumipas na. Mga kapatid, hanggang buhay tayo, panahon natin para maglingkod. Hindi mo tama yung kayo naman. Dahil kami ay nakatapos na kami dyan. Siyempre, merong area, bawa, bilang yung people, may asawa ka na, siyempre iba ka na, pero nasa paglilingkod ka pa rin. Nasa bago na, nasa fathers na, o nasa mothers na. Dire-diretso hanggang sa dumating ang Panginoon. Huwag natin hayaan tayo ma-stuck doon sa ating pong mga nagawa na. Maliwanag ba mga kapatid? Yan ang prinsipyo. Para, alam niyo, mas masarap ang buhay, mas masaya ang buhay, na tayo patuloy na nagagamit. Kasi ang ikalwa po dito, she's not in doing things for the Lord, or she's not serving the Lord, Kasi gusto ko lang pong maging alliterated. Yung isa ay count not, ito ay sis not. Ibig sabihin ng sis not, hindi mo ang kapalitan ng brother not, sis not, ibig sabihin po niya, huwag tumigil. Tingnan yung pagkakasabi ko sa verse 13. Natawa naman si Joy niya, mukhang may sense of humor. Nasabi po niya, but this one thing I do. So, isipin nyo, sabi niya, yung mga nakaraan niya, hindi niya pinagmamalaki, hindi niya kinakautsun. Bagamat talagang duguan siya doon, Ang tindi na kanya bagang pagdungo siya dyan. Sabi niya, but this one thing I do, naroon pa rin siya sa kanyang kaisipan, ang prinsipyo niya, hanggang ako'y buhay pa, hanggang bibigyan ako ng Diyos sa Panginoon, ako'y magpapatuloy sa paggawa sa Panginoon. Na yun nga, ang prinsipyo niya, nalilimutan niya ang nakaraan, at ang sabi niya, and reaching forth unto those things which are before, yung behind. Kinalimutan niya, kinakalimutan. Yung before, yun ang kanyang target. Hindi siya titigil sa paglilingkod sa Diyos. So halos ito pong ating paliwanag dito ay meron ng kinalaman po doon sa ating pong pag-discuss sa ating unang puntos. Na tayo po ay hindi dapat maging stagnant. Hanggat tayo po ay binibigyan pa, i-extend pa ng Diyos ng buhay. Ang gusto niyo po ba mga kapatid na 2015 ay ating pong matapos? Amen? May purpose kaya ang Panginoon kung i-extend ng Diyos ang buhay natin hanggang 2015. Yung kayang hindi natin natapos sa kabuuan, kahit tayong lahat ay nag-participate na, yung ating hindi natapos ng 2014 sa gawain ng Panginoon, tayo kaya ay willing pa rin at tayo pa rin ang gagawa ng pang 2015 na hindi natapos ng 2014. Atin pong aabutin yung mga hindi natin naabot nung nakaraan. Sama-sama pa rin ba tayo mga kapatid? Dahil kung hindi na, wala lang sa isa, wala tayong karapatang magpapalitan. Sa buhay nito, uwi na lang tayo. Kaya may naliligayahan, katulad ni Pablo, na kayo ay nakasama sa nagkaroon ng karapatan sa paglilingkod sa King of Kings, sa Lord of Lords. Amen, mga kapatid? Dapat ganyan ang kaisipan natin. Na tayo po ay hindi titigil. Ano man ang mangyari sa ating buhay, ano man ang pagsubok, o kasama ang palo, mga kapatid, basta ang maliwanag sa atin, bilang mga naligtas na, katulad ng prinsipyo ni Pablo, ang bukas ay para sa Panginoon. Ano sabi niya? Siya nagigipit sa magkabi-kabila. May pagnanasa siyang sumapanginoon sapagkat yun ay lalong mabuti sapagkat doon ay wala na siyang hirap na gano'ng naranasan tayo ng lupang katawan sa paglilingkod. Pero kung ang palad ikanya o kalooban Diyos manatili pa sa naman, ay saan niya gugugulin? Sa mga kapatid, sa pananampalataya, sa gawain ng Panginoon. So ang kanyang hinaharap ay wala siyang kaisipan na lalabas siya at sasabihin niya, ako naman natapos na, ako ay sa iba naman, ako lalabas at ako ay magbabackslide at ako ay kayo na dyan. Hindi, ang kaisipan po niya, sa Panginoon pa rin siya hanggang sa siya ay mamatay. Hanggang sa ipuhanin ng Panginoon. Sinabi niya na kung ang kanyang dangal ay masisira, hindi pa siya ay mamatay. So ang dangal po, ang karangalan po niya ay bilang isang manggagawa ng Panginoon. Nang sabi niya ay hindi niya inibigyan kanyang sarili. Nawarin sa kanyang mahalaga. As well, maghanap po lamang ang tungkulin. Sinasabi niya na magpahayag ng Ebanghelyo ni Cristo. Alam niyo,
Tayo lang, ang puli magkaroon ng ganyan klase ng prinsipyo. Babaguhin po natin ang ating kaisipan. Hindi tayo i-extend ng Diyos sa 2015 para lamang sa ating mga paghahanap buhay at eskwela. Right? Kundi i-extend ng Diyos ang ating buhay dahil tayo ay idinagdag niya sa church, dahil sa church ay pinagkatiwala yung hindi niya nakitang naging faithful na steward ng mga Israelites. Kasi ang Israelites, pinagtiwalaan niya, tinawag niyang elect and chosen, mga kapatid, and yet hindi nila nagawa nung may katapatan yung kanilang yung oracles na pinagkatiwala sa kanila. Naging nabulag sila sa posisyon, nabulag sila sa karunungan, naging legalistic po sila, hanggang sa sila mismo ang naging Christ rejector. Ngayon naman ang church ay binubuo ng lahat ng ligtas. Ang Israel ay hindi binubuo ng mga ligtas. Sila ay chosen as a nation para sa service, para doon nga lumabas yung tagapagligtas. Ang problema ngayon, nung lumitaw, nireject. Ngayon naman, wala nang Hudyo, wala nang Griego, isang tao, bagong tao, the church, tayo po yun. So, ina-expect ng Diyos, mapagkakatiwalaan tayo ng kanyang aral. At tayo po, kaya i-extend ng Panginoon, gagamitin tayo ng Panginoon sa paglilingkod sa inyo. Huwag nyo maalisin sa inyong prinsipyo yan. Hindi kayo magpapatuloy ng buhay para sa sarili lamang. Maliwanag ba mga kapatid? Ang 2015, kalimutan ng 2014 in a sense na ang nagawa natin doon sa Panginoon, nakaraan na yun. Hindi yun panggihan, hindi yun kawalan. Bagong taon ng pagkakataon, magpapatuloy ako. Kung may nagawa ako noon na 2 bagay noong 2014, gagawin kong 4 ngayong 2015. Pwede ba yun? Hello? Pwede kayo na ating dodoblehin, ating pong lalong pag-iigihin yung ating mga hindi nagawa at hindi natapos, at yung ilang sabihin natin maliit na ating nagawa na ngayong 2015 at yung dodoblehin. Pag nakita ng Diyos sa atin yan, na yan ang laman ng prinsipyo natin, handa ang Diyos gumawa para matupad ang iyong nasa isip na prinsipyo. Pero kung hindi makikita ng Diyos sa atin yan, mga kapatid, hindi siya gagawa. Kaya manatili yan na mahinang klaseng Kristiyano. Maliwanag ba mga kapatid? Dapat kasi makita muna ng Diyos sa ating puso, sa ating isip. Yung prayer natin ng Panginoon, ito ang aking gustong mangyari sa buhay ko, sa inyong paningin, para ako maging kalugod-lugod sa inyo. Ito po ang design ng puso ko sa inyong gawain. Alam niyo po ang kalagayan ko. Alam niyo po ang sitwasyon. Alam niyo po rin ang mga pangangailangan. Alam niyo rin po ang mga umaasa sa atin. Sa iba't ibang kalagayan. Alam niyo ang aking mga pananagutan. Pero ako'y may puso na magamit mo sa malaking paraan sa gawain po ninyo, Panginoon. Pag nakita ng Panginoon yan, siya ba ay mahina? Siya ba ay walang kapangyarihan? Siya ba ay walang karunungan para hindi niya i-grant yung ating pong design ng puso? Mga kapatid, hello? Eh yung mga unbeliever nga, basta meron sila pa nagbibigay ng mga quotations na talagang yung sinasabing winner never win and winner never quits. Prinsipyo nila yun, talagang effort nila yun, sarili nila yun. Eh mga kapatid, mas lalo na tayo na meron tayong Diyos na pag natuwa at nakita niya, siya'y na-please. Ang sabi ng Hebrews 11:6, siya ay rewarder. Rewarder siya eh. Pag sinabi rewarder, dapat meron mo nang makita. At ngayon, mag-umpisa sa maliit. Hanggang sa yan ay palakihin ng Panginoon. Maluwag ba mga kapatid? Matatandaan yung mga kapatid, ang Panginoon, hindi natin maisahan. Hindi po pwedeng salita lamang at hindi natin po pwedeng siya mabulangan. Tatandaan niyo mga kapatid. Kaya maging totoo, maging honest sa ating mga puso, sa ating mga iniisip. Mas maigi na, huwag na muna ito ang ating pagdidihin. Yung laman ng puso natin, ang ating panalangin, Panginoon, ayusin niyo po ang puso.
Gusto kong, bago ko umarap sa inyo, gusto kong masabi sa akin, well done, my good and faithful servant. Tayo po ay pumigit, tayo po ay manalangin. Tayo po magsitayo. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa paalaala, napakaganda po ng prinsipyo sa buhay ng Pablo bilang Kristiyano. Ito ay kailangan namin i-apply sa aming buhay. Dahil minsan ay kabaligtaran ito ang aming pong nagiging kalagayan, buwas na nakagawa na, may nagawa na, ay nasasatisfied na. Minsan nga po ay parang mayroon pang boasting na nakagawa na, accomplish na. Panginoon, sana po sa prinsipyo ng Biblia, kayo ay isang marangal at maluwalhating Diyos na hindi nyo kailangan ang aming paglilingkod kung tutusin. Kaya nyo i-accomplish ang lahat ng inyong purpose kahit wala ang tao, kahit wala kami. Naunawaan nga po namin na ang paglilingkod ay pabor sa amin dahil ito ang paksihan ng inyong pagpapala. Sana maging malalim sa bawat anak nyo na on the first place, hindi nyo kailangan ang paglilingkod namin. Kaya isang pribilehyo lamang ang makapaglingkod sa inyo. Sana'y maunawa at makita ng inyong mga anak ang lalim ng halaga nito, katotohanan ng kahulugan nito. Kaya itong sina Apostol Pablo ay kahit ano'y sinasabak nila, kahit ano'y tinitix nila, at kahit anong hirap, Panginoon, sila po ay naroon sa inyong sa gitna ng inyong Panginoon. Panginoon, napaka-alwan yan ang buhay namin sa panahon ito. Moderno ang technology namin. Maalwan ang klase po ng mga paglilingkod. Mapalad kami, hindi gaya noon ang lahat ay manual. Panginoon Diyos, tulungan niyo po na makita sa iglesyang ito na ang mga puso ng inyong mga anak ay totoo, seryoso, chine-cherish ang mga second chances, Panginoon. Hindi papayag na walang bahagi. Hindi papayag na jabri na tutuwa sa aking mga buhay. Napag-aralan namin last Sunday, ang isang mahalagang dapat alalahanin sa buhay, ang buhay ay isa lamang dito sa lupa. Ang buhay ay maikli lamang. At ang buhay ay walang katiyakan kung kailan kami kukunin. Salamat po. Ano man ang mangyari sa tatlong bagay na yun, kami palangit. Dahil kami ang mga mano ng Panginoon. Subalit kami po ina-extend yung ang buhay dahil hindi po pwedeng gamitin ang bulag para sa bulag. Kami inyong niligtas para kami ay inyong maging mga lingkod. Pagpalaan niyo po ang puso ng inyong mga anak. Maging malalim at maging malawak ang kaunawaan at makita po sa buhay. Ngayon 2015, amin po tatahakin. Nakita niyo po ang prinsipyo. Katulad ng prinsipyo sa Bible at sa Pablo. Kami po ay hindi titigil hanggat may buhay, hanggat binibigyan ng chance na magiging kabahagi. Sana hindi lang sa mga maliliit, kundi mula sa maliit na mga bahagi ay inyong pagpapalain hanggang sa lubak. Sa isang araw, makita niyo po na kami ay naroon sa inyong bagong bahay-sambahan sa isang malaking lupa na inyong mga anak ay hindi mo bumabiyahe lamang kundi may kanya-kanilang mga sasakyan. Kung pwede niyo po itong papangyarihin, Panginoon. Sabi niyo sa ikalawang Korinto, kung pwede niyo po, Panginoon, pasaganahin ang lahat ng biyaya. Dahil kita niyo kami ay matapat na katiwa. Pagpalaan niyo po, Ama, ang inyong mga. Salamat po naman. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tayo po po. Tayo magpapatuloy sa ating pong request.